And then move na tayo ngayon dito naman sa ating topic para ngayong gabing ito. Sa ating tanungan pala. I mean, tanungan. So, ating silipin dito na yon sa ating sa mga comment section natin. Ito, tanong number one. Pero bago muna ako magpunta sa Zoom, may nakalisan ba sa Zoom? Wala nakalisan sa Zoom. So, dito ako balik muna sa comment to. Is, from Rosemary Rabor, pwede ba daw gamitin sa pagluluto ah ang asin? Ha? Asin at kainin. Lutuin, timplahan ng asin at kainin. Hindi ko maintindihan ang tanong mo eh. Sensya ka na ha. Huwag naman tayo ngayon. From Jose Asuelo, meron po akong tanong, Father Bob or Father Romer. Okay lang ba yung kasabihan na paglilipat ka ng bahay ay unahin dalhin ng asin? Okay, ating silipin dito ngayon sa Zoom. Kung nandito ba si Brother Romer. Okay, ayan. Brother Romer ng Bukidnon. Good evening sa iyo, Brother Romer. Good evening, Brother Jando. So, nabasa na yata, sagot na yata yan, bro. Ano sagot na pala to? Ako ang nakasagot niyan. Okay, so from Perla Katapan, good evening PPP. May tanong po ako about sa Jubilee Door. Dito sa diocese sa amin sa Davao del Norte, may 11 pilgrimages churches. Kailangan ba puntahan lahat? Brother Angel, sa'yo to. Brother Angel? Asa si Brother? Sinagot ni Father yan dati yata na ano, kahit isa lang yata kahit isa lang yata doon, kapatid, hindi mo naman kayang ano yung lahat yun eh. Pero subukan mo si Bro Wendell, baka may ano diyan. Brother Pero Angel, pwede ba daw isa, puntahan lahat? Mga holy door. kahit isa lang alam ko eh. Kahit isa, pwede. Pero Mm. kung gusto nila Mas na maganda. mag-pilgrimage sila, wala namang ipinagbabawal sa ganyan. However, kailangan talaga, in order to obtain the plenary indulgence, sundin yung conditions, usual conditions. Okay. So dito naman tayo ngayon sa next question naman dahil walang tanong dito sa ating ah from Muslim Islam, hindi Diyos ang tanong ko, teka, iba na naman yung katalakay naman ni Muslim Islam na naman dito. Okay, ito tayo ngayon kay Jinson Alsola. Bale, may tanong, ang mga kapatid ko ay membro ng iba't ibang sekta, Iglesia ng Diyos, Grace, Baptist, SDA, SDA, Born Again. Isang anak ko babae, naging born again dahil sa kapatid ko, paano sila maibalik? Ito, nasagot na ba ito? Wala pa. Confirm ko lang muna kung nasagot na ba ito. Brother Angel? Hindi pa bro. Hindi pa. So, ate, pasagot to kay, kay Brother John Ray. Brother John Ray, paano daw maipabalik yung kanyang mga kapatid na naging membro sa Iglesia ng Diyos, MCGI, Grace Baptist, SDA, at Born Again? Uh, yes, Brother Jando. United Nation pala yung pamilya niya. Yan ang unique na pamilya. Mahirap talaga. Mahirap talaga yan, kapatid, ano? Siguro sa ngayon na hindi mo pa kaya mag-evangelize sa kanila, ang magagawa mo lang is to pray. Pray and pray and pray. Kasi mas ano yung mga yan, bro, mas alam nila yung aral nila kaysa aral mo, na alam mo yung aral natin kung hindi mo inaral. Kasi ang mga yan talagang nakikinig yan sa mga pastor nila eh. So kahit paano, mayroon silang mga tinatagong mga talata na pangdepensa sa kanilang pananampalataya kung sakali man. So mahihirapan ka talaga dyan, no? Hindi mo kasi sila basta-basta mapapauo sa pananampalataya natin eh, no? Ang ikaano ko lang sa iyo bro is to pray. Pray for them, no? Yan naman ang palaging panawagan ng simbahan
ipanalangin ng mga unbelievers, no, na ma-convert. Pray for their conversion. Yan lang talagang magagawa mo sa ngayon. Hindi mo kasi pwede i-impose yung pananampalataya mo. Yan ang turo ng simbahan, no? Propose your faith, but not to impose. Hindi mo siya pwedeng patanggapin ng sapilitan, no? Para mga Muslim. Kaya ang daming nag-Muslim kasi papatayin pag hindi mag-Muslim. So, ganun nung unang panahon sa history ng Islam. Kaya, hindi sa atin hindi ganyan, no? Kinakailangan kusang loob, kinakailangan na unawaan nila, saka sila ma-convert. So, Bergendo, ang atin lang ika-advise dyan is to pray for his or her family, siblings na makabalik sa tunay na simbahan, Bergendo, dahil biktima sila ng maling aral, biktima sila ng bulaang propeta. So, yun lang, pray. At the end of the day, magkakaisa din tayong lahat, Bergendo. Okay, ate namang ibigay naman ngayon dito ngayon kay Mary Jane Perez. Mary Jane Perez, good evening. Mary Jane Perez. Hello po. Yes, hello sister. Go Good ahead. evening. Una sa ato. Po bro, sa ibang pananampalataya na narinig ko po. Pa kung insip mo ay kung may kang salanan o ano ba sa religion, itiwala. Pero sa talo sa ating pananampalataya kung kunya pero kung so kababalik pasan si Bang Kariko. Salamat po. Pero June, naintindihan mo ba? June, hindi ko naintindihan ito. Baka may na internet ko. Bro, putol yung boses niya, bro. Putol. Mary Jane, pakiulit Mary Jane kasi putol yung ano mo. Boses mo. Ito. Yeah. Hello? Sana nasa labas na lang sana para mahina internet sa loob. Hello po. Hindi, go ahead. Alin na. Ay, malinaw na po. Sige, go ahead. Sa ibang pananampalataya po sa Iglesia ni Cristo po, kung may mali po or may kasalanan sa kanilang religion or may malabag, bakit po sila itiniwalag? Pero sa ating namatayang katkop ay Okay. Kung tayo po kung tayo Facebook naman po yung Simtolik, pwede makabalik. Salamat po. Okay, Brother John Ray, ang ibig niya sabihin, bakit sa ibang sekta pag nagkamali, tinitiwalag? Sa atin, hindi na nga tinitiwalag, umaalis pa, gusto bumalik, makakabalik naman agad. Bakit daw yung Brother John Ray? So, Well, biblical kasi yung pagtitiwalag. Unang Korinto 5:12 nga, Bergendo. Okay, unang Korinto 5. Na lang? Unang Korinto 5:4-5 na lang. Sige. Unang Korinto 5:4-5. Sabi ganito, sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay niyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Yan. So, ang konteksto niyan para maunawaan natin kasi kinakailangan kasi basahin sa uno yan, mga nagkasala ng mortal, malaking kasalanan. Actually, ang kasalanan na binabanggit dyan, yung pakikapid ng kanyang anak sa kanyang papa ng kanyang asawa. So, karamal-dumal talaga yung kasalanan na yan. Kaya, inutos ni San Pablo na itiwalag yan. Yung sinabi niya na ibigay kay Satanas, sa mga Bible commentaries, yung pagbigay kay Satanas, ibigay siya sa kaharian ni Satanas. Ibig sabihin, ilabas siya sa iglesia. In other words, kinakailangan siyang itiwalag.
So yan ang komentaryo ng mga scholar dyan, both Catholic and Protestant, yung sinabing pagbigay kay Satanas, sa karya ni Satanas, ibig sabihin, labas sa iglesia kasi dalawang karya ng umiiral sa mundong ito, karya ng Diyos at karya ni Satanas. So pagbigay kay Satanas, karya ni Satanas, ibig sabihin, itiniwalag siya. So biblical yan. Idirekta mo sa 3C, Brother Jando. 13. Okay. So ating puntahan sa verse 13. Sabi sa 13. Walang 13 bro. Sa 12. 12. Sabi, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ng mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. Ayan. So biblical po kasi ang pagtitiwalag, sister. Kaya nga sa simbahan, meron tayong excommunication. Pero yung ano na yan, yung utos na yan sa iglesia, yan hindi sa mga hindi taga-iglesia. Yung mga ibang simbahan, gaya-gaya lang yung ano nakasulat sa Bible. Pero hindi para sa kanila, para sa atin yan. Pero normal yan na may pagtitiwalag kasi biblical po yan. Yun na nga, ang tanong niya, Brother John Ray, bakit daw sa atin, hindi na nga nagtitiwalag, pag umalis, hindi na nga nagtitiwalag sa atin. Mas grabe sa atin kasi ang sa CCC natin, wala nang paglilitis. Kapag nagkasala ka ng heresy or schism, automatic ka ng excommunicated. Hindi mo lang alam na excommunicate ka na. Automatic sa atin. Sa CCC natin. Bakit daw pag nagbalik daw, nakakabalik naman? Yes, hindi naman pinagbabawalan ng bumalik. Kaya nga may aral lang pa yung gusto about prodigal son, di ba? Ano bang concept ng prodigal son? Ini-embrace ng Diyos ang sino mang nagkasala o humiwalay sa kanya na gustong magbalik. So, ang Diyos kasi is all-embracing. Kahit gaano ka pa makakasalanan, kaya kanyang kupkupin uli pag gusto mo. Basahin natin ang Isaiah 1:18, Brother Jando. Isaiah 1:18. Okay. Sabi dito, ganito. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking mapuputiin tulad ng yelo o bulak. Marunong lang tayo magpakumbaba, umamin sa ating kasalanan at bumalik sa Diyos, kaya't niya tayo tanggapin. Kahit gaano pa kapula ang ating kasalanan. Yan lang, sister. Okay, Mary Jen? Yes po. Kwan. Salamat po, John Ray, sa expression sa paintindi. Nawawala yung boses mo, sister. Hello? Yung boses mo nawawala-wala. Ikaw pa yung nag-message sa akin sa email, sister. Ikaw yung nag-email sa akin? Yes po. Ayun, nagsumagot na ako kanina ko pa nakita, so sumagot na ako. Doon, sabi ko, hello din po. Hindi ko napansin, sige. Ayan, malinaw na po. Yan, malinaw na po, sister. Malinaw na po, bro. Yes. Bumaba na lang po ako kasi nasa taas. Thank you po sa sa pag-explain po. Mukhang naliwanagan po ako. Ano yung heresy, yung sabi mo na excommunicate, yung tiwalag pala yun. Yes, schism and heresy. Yan, tawag ito yung may isa pa yung pagtalikod, apostasy. Yan yung mga kasalanan na automatically tiwalag ka sa simbahan kapag na-commit mo yan na unknowingly. Yan ang nasa libro ni Bishop Laramoro. Noong unang panahon, sila Martin Luther, nililitis pa. Pero sa aral natin ngayon, mga tao na nakasala ng ganyan, unknowingly, na-excommunicate na pala. Brother John Ray. Yes, Brother Wendell. Ito lang, papasok muna ako, flash report. Di po ba na pakita natin kanina na may nanatiling 4 na video hanggang isa na lang. Ngayon, sinubukan kong tingnan ang kaniyang channel, totally deleted talaga. Ngayon ang lahat ng mga video sa tinig na karunungan. Bakit kaya? Totally deleted ang mga video.
Pero makita natin dito, kanina meron pa. Ngayon, totally deleted na ang video niya. Duda ko dyan, Brother Wendell, hinak yan. Ha? Duda ko dyan, hinak yan. Gaya nangyari dati sa sa punto por punto, kung nalala ninyo, nasa loob pa kami naka-assign nung kami ni Christian Yuan ang nagmadali Oo, na i-save posible, yun. no? Kami dalawa ni Christian Yuan nagmadaling i-save yun. Madaling araw pa naman nangyari kasi tumawag si Brother Christian sa akin at sinabi niya na yung punto por punto daw YouTube channel ipinalitan ng logo, ng pangalan, at yung lahat ng mga post video inubos lahat private. Pero, dito, Brajando, di man napalitan pa ng pangalan, no? Ay, hindi pa. Pero yung sa amin, yung pangalan pinalitan na, Oo. yung logo pinalitan na, ang mga video lahat Pero na dami na nakapost. siyang mga subscribers, umabot na ng 103,000, Yun na nga. no? At dami din Siguro, siyang viewers. Pero wala na talaga, wala nang content, oh. yun na nga. Siguro mukhang kailangan na yata tayong mag-aral din ng hacking nito. Kasi pag tayo na-hack, wala tayong magawa kundi ang manood na lamang at gumawa na kung ano-ano mang maisip natin para isalba ang ating account, di naman masave. Gaya ng Ito lang, nangyari ngayong mag-ingat gabi. talaga, dahil sa aking channel, meron akong YouTube manager na palagi nagkontak sa akin at magmi-meeting kami, no? Sa YouTube yan, may YouTube manager talaga naka-assign sa akin. Bawat 3 buwan, magpapalit-palit sila ng YouTube manager na mag-guide sa akin. Ngayon, mag-ingat kayo dahil may mga email na parang sa YouTube galing. Parang sa YouTube galing. At hinihikayat na i-click ninyo ang link na ito at fill upan. Pag ma-fill up ninyo yan, delikado. Mahak na ang channel ninyo. Kaya mag-ingat din. Ngayong gabi nga, Brother Wendell nagla-live si Ate Ed na biglang naputol. Yun pala, yung punto por punto Faith and Morals, hinak na naman ulit. Damay pa yung page ko, damay pa yung yung Office of Tagbilaran, Healing and Exorcism, damay pa yung punto So por nahak punto Bistak. Nahak? Nahak lahat. Nakuha ninyo? Hindi na nasalbar. Ewan ko lang kung nasalbar ba ni Christian Yuan, pero hinak rin. Duda ko, doon yung sa in-announce natin na na kapag humingi ng pera, dinirect sa inyo, scammer yan. So di pa nakuha ngayon? Hindi pa. Actually, hindi na kami nakapag-login. Kami ni Ate Edna. Wala nang hindi na naputol yung live kanina ng Rosary sa sa Facebook page na Punto por Punto Faith and Morals. At hindi na tayo makapag-post ng Zoom link doon. Nako. So, Kasi grabe, aktibo ang... Pero nandiyan si Christian Yuan, Andiyan si Christian Yuan. So, mas maganda siguro, mag-aral tayo ng hacking. Brother Christian, go ahead, Brother Christian. Di din pwede mag-aral ng hacking. Pang nanakaw yun. Hindi, para ko sakali, sa YouTube kasi, may napapanood ako sa YouTube. How to recover the hacked channel. Hindi, kasi ganito yan Pag kaya mong i-counter yung hacking nila, hindi sila nila mapapasok. Napanood yan sa YouTube yung mga hacker na tinatarget yung mga scammer. Tatawa nga ako pag pinapanood ko kung yung kanilang computer talagang pinapasok ng mga hacker at ine-expose yung mga mukha ng mga scammer, ng mga Indiano. Yun. Brother Christian Yuan? Yes bro, may update lang ako. Anong update bro? Yes, nag-message na ako sa Meta mismo, and then ang sagot nila sa akin is stay put lang daw tayo ng 2 to 3 days, working days, para ma-retrieve nila yung sa Faith and Morals na Facebook page. Kasi nakita ko kahit sa business kasi ako kasi gumawa nun
Kahit sa business suit ng Meta, wala na talaga yung faith and morals. So yun nga, na pag-report ko kanina lang, nag-reply naman kagad si Meta, i-work daw nila 2 to 3 days, working day, sabi nila. And actually, hindi naman lahat, bro. Meron pa naman tayong mga nakatago pang mga page na legit talaga sa atin na nag-aantay lang pang backup ba, kumbaga. May pang backup pa naman tayo eh. Don't worry. Okay. Basta pang backup. Mukhang duda ko, nag-trigger yan doon sa sinabi ko na na kapag may humingi sa inyo ng pera at hindi dinirect sa mga messenger ninyo, scammer yan. Ha? Mukhang yun na nakapag-trigger Ah, doon. dito Brad Jando ay nag-message sa akin baka may order sa tagapamahala na i-shut down ang channel na yan sa sagutan namin. Kung i-shutdown, bakit ang mga nakapost, babaeng nakahubad na? Hindi ang sa INC, itong sa INC. INC, okay. So sa kanya, merong utos na i-shutdown ng kanyang channel. Posible may nag-comment. Ayun. Tulad sa Ayun. kay Cesar Sinita, wala na kay Cesar Sinita. Nasaan na kay Cesar? Shutdown na rin? Matagal nang wala na siyang video. Shutdown na rin. Wala na. Okay, ito naman tayo ngayon sa wait lang. Mary Jane, okay na ba 'yon? Mary Jane, okay na ba 'yon? Okay na yata. Okay na ba 'yon? Okay na po, bro Jando. So unong tanito o lang po ba sige lang, next time na lang siguro kasi alam ko busy po kayo. Yung sinabi ko kaginina yung may PWD po na na humingi ng na humingi ng na bless na sacramental. Yun na nga, ang sabi ko, ikaw yung nasa malapit dyan, ikaw ang magbigay. Bili kayo ng Roxol sa tindahan, bili kayo ng olive oil at saka drinking water sa tindahan. Abangan nyo ang live ng sacramental blessing dito sa amin. Thursday to Sunday po yan, 1:00 ng hapon. Abangan po ninyo yan para pag sakali mag-live, makapag-bless kayo. Kasi kung ako pa magbibigay, hindi ko alam, hindi ko siya kilala, saan siya nakatira, paano, LBC ko pa ba, JNT ko pa ba, paano, wala akong idea doon. So ang gagawin mo na lang, kayong bumili dyan sa lugar nyo, malapit naman kayo sa isa't isa, kayo lang bumili, ipabisyo na lang sa online. May po siya bro, Ormoc. Taga-Ormoc siya. Kung taga-Ormoc siya, yun ang gawin niya. Di siya makalakad, mag-utos siya, bumili ng rock salt sa tindahan, hindi yung iodized rock salt, yung drinking water at saka pure olive oil. Tapos abangan niya, may tumatawag. Saan ba tumatawag to? The Dings? Sino tong The Dings? Wait lang muna, sagutin ko muna saglit ha. Sino tong The Dings? Hello? Sagutin ko na sino tong The Dings ha, para malaman ko sino to ha. Ba't tumatawag to? Nirasadya nito. Hindi naman sumasagot. Anong answer naman? Ito talaga pinost to bro. JD, unsa ni pipipini? Why man nga ni ang post na hack ni? Yes, na hack yan. Ito na, may lang ng nag-comment. Yes, na-hack po yan. So, yan na, ang dami na nagko-comment sa atin. Ano nangyari sa faith and morals? Yun, na-hack. Yun ang sagot doon. Okay, dito na tayo ngayon. Thank you kay Mary Jane sa iyong katanungan. Sumubok ko ngayon sa next na magtatanong naman. Dito kay Kathy. Bye-bye na po, bro. Sige, bye-bye Mary Jane. Paki-mute na lang. Ako na lang mag-mute. Sige, go ahead, Ma'am Kathy, good evening. Yes po, good morning, good afternoon, good evening sa mga listeners and sa inyo din po.
Tatanong ko lang po kasi nabanggit po ni Brother Junrick, kani-kanina lang yung about sa concept ng prodigal son. Pareho din po ba kaya yun sa paniniwala ng mga Unitarian Universalist? Kasi sabi yung isang amo ko, nung nakaraan nabanggit niya yung about sa sa faith daw nila na hindi raw sila naniniwala sa hell, sa heaven lang daw kasi kaya lahat daw ng tao mapupunta daw sa heaven kasi nga daw yung love ni God is like parang ganun sa nabanggit ni Brother Junri na handang patawarin ng Diyos ang lahat. Para lang yung addict doon sa Pagadian Yung namin doon sa rehabilitation. Sabi ko dyan doon, na-rehab ka ba? Hindi. Nakapagtrabaho lang ako doon sa Pagadian sa isang rehabilitation center na pinagmamay-arian ano pangalan nun? Jerry Villagracia ba yata yun? Oh. Yung isang niya doon, pasyente, gumagano no, truth, fake hell, truth heaven. Gumagano, fake hell, truth heaven. Kasi may narinig siyang kasi boses nagsasabi na mamatay ka na, impyerno ka na. Sabi naman niya, no, 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 no. Fake hell, truth heaven. Fake hell, truth heaven. Magandang talaga siya. Pero ako'y believe sa kanya. Magaling siya maggitara kahit madilim. Kinukopya niya yung gitara ng iba niya. Hindi wala siyang alam doon. Pinapakinggan niya lang. Pero kinukopya niya yung pagigitara kahit madilim mo lang ilaw. Yun ang believe ko sa kanya. Okay. Brother Junre, ano masahe mo doon, Brother Junre, sa iyo ang tanong na yun? Wala akong narinig na tanong. Wala kang narinig na tanong? Opinion man yun. Ano yung tanong? Ang tanong niya, anong masasabi mo doon na mukha yatang tugma sa sinabi mo ngayon lang na patatawarin ng Diyos ang lahat, ibig sabihin, yung paninindigan daw ng Unitarianism na sinasabi niya is walang impyerno, langit lang dahil pinapatawad naman ng Diyos ang lahat. Anong sabi mo doon? Yes, pinapatawad ng Diyos ang lahat, yung mga nais humingi sa kanya ng tawad. Ang pagpatawad para sa lahat, pero hindi lahat napapatawad kasi hindi naman lahat humingi ng kapatawaran. Kaya nga sa Ebanghelyo, ang sino mang patawarin ninyo, ibig sabihin, ang paglapit sa pari, ay patatawarin sa langit. Paano yung hindi lumapit sa langit? Paano yung hindi lumapit sa pari? Ay kailan pagpatawaran yun? So, tama, no, na ang Diyos ay handang magpatawad sa mga taong handang humingi ng kapatawaran. Para sa lahat ng kapatawaran. Ang problema dyan, yung iba, ayaw humingi ng tawad. So, paano sa patatawarin? At yung sinasabi nila na walang hell, sinabi nila sa Bible, may hell Basahin nga natin ba dyan, no? Saan ba tatapon ang demonyo? Kasi ang demonyo, una nagkasala sa Diyos, ang demonyo. Saan kayo tatapon? Alangan naman sa kung saan lang. Siyempre, itatapon sa impyerno kasama ng mga sumunod sa kanya, yung mga bula-bulaang propeta. Basahin natin yung 20 Gs ng pahayag ulit dyan, do? Hello, Brother Junre? 20 Gs na pahayag, basahin nga natin. 20 Gs ng pahayag. Okay, 20 Gs ng pahayag. Ito ang ating mababasa. Ayan. Ay, ito naman to. Mukha ko yung pumalit. Okay, ito tayo sa Bible. Ayan. 20 Gs ng pahayag. Ang sabi ganito. At ang jablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pinahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Ba't nila sinasabing walang impyerno? Sinabi nga sa Bible, sabihin nila, sa demonyo lang yan. Kahit sa atin, pag hindi nagbago. Sa Mark 9 nga, Brijando, 45 to 48. Mark 9, 45 to 48. Okay, ito sabi dito. Yan. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy
Tuloy? Ay, yun na yun. O, yun na yun. Di ba? Ang apoy doon, hindi namamatay ang apoy. Pati nga ang uod, hindi namamatay ang uod doon eh. So, Nalala ko dati yun yung talagang impyerno, Brother Jando. nalala ko dati yung matandang ermitanyo doon sa Pulot. Miyembro yun ni Pilimon Bonanza. Naghahanap sa amin na tumatok sa pintuan, tao po, meron bang na-stroke dyan? Stroke. Bakit po? Ay, hilutin ko sana. Sabi ko, wala namang na-stroke dito. Doon lang kayo sa unahan. Pumunta doon sa babaw, doon sa may malaking mangga. Ang taka ko, si Ihed, pumunta sa bahay. Jundo. Bakit? Yung matandang invitan nyo doon. Bakit? Nagle-lecture about Biblia. Hindi totoo yung impyerno. Pinuntahan ko. Sabi niya, yung sinasabi sa Biblia na impyerno, yan ay sementeryo. Nang binasa ko naman yung binasa ni Brother John Ray, ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang kanilang apoy ay hindi namamatay. Tanong, kung ito'y sementeryo, ano nga po ito? San Telmo? Sabi naman niya, yan na niya. May nabasa kayong apoy dyan. May nabasa kayong apoy dyan. Di totoo yan. Sabi niya, totoo yan. Yung mga kapitbahay namin, pinagtawanan siya, nagalit siya sa akin. Ako yung pinag-initan niya ng pinaputukan ng butsi niya kasi galit agad siya sa akin. Ba't ko daw sinabi daw na yung impyerno may apoy. Sabi niya, walang apoy yung impyerno. Simenteryo yan. Ang binasa ko na may apoy din namamatay. Sabi niya, sabi ko, ano to? San Telmo. Sabi naman niya, may nabasa kang apoy dyan. Di totoo yan. Yun. Doon siya nasira. Hinabol niya si Bradix, Julie Riquina, kasamahan namin sa FDO Samis. Hinabol niya ng itak kasi napikon siya sa kanilang talakayan, natatalo siya. Hinabol niya ng itak, di ko alam kung buhay pa ba ito siya hanggang ngayon kasi matanda na siya nang kami unang nagkita. Sabi niya, hindi niyo alam ang hinaharap, pero kami alam naman namin. Ano ang mangyayari? Talaga? O sige, ang bukas, ang pinakamalapit na hinaharap. Ano mangyayari bukas alas 3 ng hapon? Hindi siya makasagot. Galit na galit siya sa akin. Ayaw na. Tulak ka sa Tom. Tom lang ka to. Okay. So, move na tayo dito kay Ma'am Kate. Ma'am Kate, may follow-up question ka ba? Meron pa po. Salamat, Brother Dudley. Next question ko is, nung Saturday, ewan ko po kung coincidence or may kinalaman sa mga spiritual. Kasi nung Saturday night, magkakasama kami ng mga kaibigan ko. Tapos yung isang kaibigan ko po laging nagko-complain about sa nawawalan yung bank account niya ng pera, pero hindi naman kalakihan, pero madalas. So sabi ko na if iisang machine lang yung ginagamit niya, possible na ganun yon kasi merong mga nakabantay na doon, yung parang alam na nila yung ginagawa, yung oras or kung anong date nagpupunta ganun. So inadvisean ko na pumunta siya sa ibang machine or ibang bank para mag-withdraw and mag-deposit ganun. Pero in my mind natatakot din ako na baka one day mangyari ulit sa akin kasi dati namang nangyari. One day mangyari ulit sa akin yon at baka malimas yung laman ng account ko, ganon. Nandun yung takot pero hindi ko binabanggit kasi nga naano ko na pag narinig ko dati na pag may binabanggit ka na is yung naririnig ng kalaban, ganon, na and possible na mangyari yon. So, nasa isip ko lang at saka nasa puso ko yung takot ko na baka mangyari sa akin to, ganun. Tapos iniisip ko rin na sinabi ko na kailangan kong ilipat sa savings account yung pera ko sa isang account, ganun. And then po, kinabukasan mismo, nangyari mismo sa akin na within 3 minutes is nawalan yung bank account ko ng almost $500. So iniisip ko na coincidence ba 'yon or
Kasi minsan din pag may mga iniisip ako na worst na ano, natatakot ako na nag-iisip ng ganun. Tapos minsan nangyayari sila. Okay. Brother Romer, pakisagot yung kanyang tanong. At exit mo na ako kasi nangangamoy si Divine. Brother Romer, pakisagot. Andiyan ba si Brother Romer? Hindi siya nagsasalita. Wait lang muna, tingnan ko nga kung nandiyan ba si Brother Romer. Brother Romer! Wala si Brother Romer. Brother Wendell, ikaw sumagot na lang, Brother Wendell. Bro, humina yung signal ko. Humihina signal mo? Oh. Nandyan si Brother Romer. Brother Romer! Naku, pumunta ng CR to. Brother Wendell, pakisagot mo na, Brother Wendell. Wala si Brother Romer, hindi siya available, hindi nagre-response. Brother Wendell, Hindi ko nakuha yung pahayag niya, Brother ang Jando. pahayag Pero niya, baka mawala may ako. nangyari sa Jando, baka kasamahan mawala niya. ako. Ha? Baka mawala ako. Lalong humina talaga. Naku, paano to ngayon? Teka, tawagan ko si Romer. Ano kaya nangyari to kay Romer kaya? Wait lang. Tawagan si Romer. Ba't siya nawawala? In a Barbie world. Okay? Tawagan niyo si Romer, ha? Nawawala pa. Wait lang. Atin tayo. Hindi sumasagot. Bro. Okay. Mukhang walang ano rito, ah. Sige, ako na lang sasagot. Wala si Brother Romer. Hindi nagre-respond si Brother Romer. So, ako na lang sasagot na lang doon sa katanungan mo kung yung nangyari ba ay coincident lang o kung ako si Sherwin, etong sagot ni Brother Sherwin Pakot. Hindi lahat ng mga ganyang bagay ay gagawin nating espiritual. Hindi porket may nangyari na ganyan, sabihin sa demonyo mo na agad isisi na baka nangyari yon dahil mayroong kayatang nabanggit na baka mangyari din sa iyo at yun nga, nangyari nga after several minutes. Pero ang sagot ni ni Brother Sherwin dyan, huwag nating gawing spiritual ang lahat ng bagay. Malamang mayroon namang hacker na nakapasok dyan sa ano mo at nalimas yung pera mo, nakuha, natanggalan ka ng mga almost $500. Malamang yun. Yun ang sagot ko. Ma'am Cathy, Okay po, thank you po. hirap doon walang dalawa. Hoy, Romero, Salamat, asa Brother naman ka? Jando. Asa naman ni si Romero eh? Hoy, Romero, asa naman ko? Wala na. Nag-CR to, nag-CR. Okay. Doon lang tayo ngayon na lang kay Maria Naisidiente. Maria Naisidiente, good evening. Hello, Brother Jando. At sa lahat po, good Yes. evening. Hello, good evening po. May tanong po ako sa spiritual welfare po ito. Paano po ba iwasan ang isang depression sa isang tao? Kasi dito po sa atin, madami na po ang nangyayari. Yung depression tapos palala ng palala hanggang magkaroon na sila ng suicidal attempt. Pero sa ibang bansa, parang ordinary na lang po ito sa kanila, yung pag-suicide. Pero dito sa atin, hindi po siya ordinary. Ano po ba ang advice
sa ganun na maiwasan ang isang depression sa isang tao. Okay. Etong sagot Yan lang dyan. po. Salamat. Brother Romer, andyan ka na ba, Brother Romer? Hoy, Romer. Wala na si Romer. Ito ang yung masasabi dyan, ano? Yung dati, yung suicide, hindi yan minimisahan sa, ano, sa simbahan. Pero dumating yung araw na minimisahan na sila dahil napatunayan ng mga exorcist na kapag nag-suicide, is ano yan, demonic attack yan kasi marami na rin kami na is-save na mga kamuntik talaga na natuluyan, buti na nasi-save namin yung iba at based sa kanilang sinasabi, meron sila naririnig na boses. Hindi lang sa isip lang nila, kundi literally may narinig talaga silang boses na nasasabi sa kanila, wala ka ng kwenta. Hindi ka na mahal ng nanay mo, hindi ka na mahal ng tatay mo, wala ka ng silbi sa mundo. Ano pang ginagawa mo rito? Pagkamatay ka na. Yung mga ganong mga words ang naririnig nila sa kanilang ano. Kaya yung demonic obsession, ang target ng demonic obsession, yun yung utak ng tao eh. Nangangamoy talaga si Divine. Okay. Yung inner attack ang demonic obsession. Anong mangyayari diyan? Ang mga tao nagkakaroon ng mga negative thought, negative thinking, negative thought, ano pa na failure ako, yung mga ganun, naglilid sa kanila into depression. And then dumadating sila sa point na nawawala na ng tiwala sa sarili, nagsi-self-pity na sila at dahil doon pumapasok na yung sinasabi mo depression. Bakit ba ang madalas tamaan ng depression yung mga mayayaman? Bakit yung mga badyaw wala namang depression yung mga badyaw? Kasi ang badyaw kasi sanay sa hirap. Kaya kahit na gaano mang hirap ang kanilang masalubong sa daan, nakakasurvive ang mga badyaw kasi sanay sila sa hirap. Pero yung mga sabihin na natin na medyo magaan-gaan yung ano, wait lang ha. Pero doon sa mga medyo sanay sa kasaganaan, sila yung lagi tinatarget ng mga ganyan, mga depression kasi hindi nakakasurvive sa hirap yan. At based sa mga nakausap namin sa pamilya na mga nagbigti, mayroon silang nakikita diyan itim na anino sa bintana, nakabitin, tapos mga ilang araw pa ayun nagbigti na si kuya. Mga ganun-ganun ng mga testimony. Sa madaling salita, paano ba maiwasan ang depression? Mas maganda kung sama-sama kayong pamilya magrosaryo tuwing gabi. Magrosaryo kayo tuwing gabi, pag inaantok kayo, labanan nyo. Yung cares, sundin nyo yung cares, monthly confession, adoration, rosary every night. Gawin nyo yon. O hanggat maaari, yung mga negative na mga gawain sa bahay, kung maaari, alisin nyo sa pamumuhay nyo. Dahan-dahan yung alisin yan dahil namamagnet dyan yung mga masasamang espiritu na nagkuko sa inyo na ano ng pamilya yung bahay na i-infest nila yung bahay. Pag na-infest nila yung bahay, asahan nyo, isa sa member ng pamilya niyan magkakaroon talaga ng depression. Oh. Based sa aming sa aming observation, pag yung bahay na-infest na, malaki ang posibilidad na isa sa member ng bahay niya yan magkakaroon ng depression. Actually, kung ating i-review, ewan ko lang totoo ba yung Amityville Mansion o novela lang yun. Kasi napanood ko to sa yung pelikula Conjuring yata yun. Tungkol sa Amityville Mansion, tatay inubusin yung mga anak niya. Ano nangyari doon? Negative thought. Yung nangyari sa Cebu, kamakailan lang. Yung tatay addict, nag-hallucinate, pinasukan ng demonic obsession yon.
may naririnig na boses, asawa, pinatay yung baby, pinatay. Napakawalang hiya ng tatay na yon. Kaya, yun ang ano doon. Yun ang masasabi natin na kapag na-infest na yung kasi yung tatay adik eh. Kapag na-infest na yung ano, yung pamamahay nyo normal, isa talaga sa malaki ang posibilidad na isa sa member ng pamilyang yan magkakaroon ng depression. Yun. Yun naman sabi ko doon. Buddy Romer, nakabalik ka na ba? Hirap to wala si Buddy Romer. Oy, Buddy Romer. Wala Oh, natin. O, saan ka? Kanina ba ito tinatawagan? nandito lang. Eh, Dito lang. Kanina ba ko tawag sa'yo? nakaidlip. Ayun, nakatulog. O ikaw bro, ikaw sagutin mo to kasi yung sagot ko kasi based sa experience ko. Ikaw namang sumagot dito sa tanong niya, paano daw maiiwasan ng depresyon sa bahay? So para may Nangangamoy na si Divine. okay. So Pakisagot mo na yon. Ikaw pala, natutulog ka lang dyan ha? nakatulog ako bro kasi umalis kasi kami kanina eh. Ayun, pakisagot mo na dahil meron pang mga tanong dito sa WhatsApp natin bibigyan ng kasagutan ngayong gabing ito bago tayo magtapos. Sige, una-una para maiwasan natin yung depression sa ating sarili po, huwag po tayong magkulong. Ang pinaka-importante po, maghanap po tayo ng yung mga kasama natin or yung kaibigan natin na pwede makatulong po sa ating sarili. Magpa-advise po tayo sa pare kung maaari, maghanap po tayo ng mga kaibigan na pwede talaga makatulong kasi yun po talaga ang pinaka-importante yung hindi ka talaga magpakain sa mga ganyan yung sa mga problema at una-una magpaano po tayo mag-ano po tayo sa mga medical aspects kasi yan din baka hindi po yan maagapan magkakaroon po tayo ng yung problema po talaga yan ang pinaka-importante at sa lahat una-una sa lahat din magano po kumpisan yun pong pinaka-importante kasi minsan yung mga depression din natin nagsisimula din yan sa ating mga kasalanan yung mga problema nag-lead sa kasalanan tapos mabigat na kasalanan doon na pala ang dami na palang na mimiss natin yung sarili natin yung sa kaluluwa natin hindi natin na nauuna so yan po maglilid po yan sa depression ang dami talaga ngayon na ang iba nagpapakamatay dahil sa depression so dapat po hindi po talaga tayo magpakain sa problema kasi yung problema na yan una-una meron naman yung solusyon hindi naman yan sa lahat ng panahon walang solusyon yung mga problema natin. So, ganun po ang dapat natin gawin uh, na maiwasan po natin. Sa simula pa lang, anxiety, kung anxiety pa lang yan, wag po nating hayaan kapag parang magpalpitate ka tapos ang dami mo nang iniisip, ang dami mo nang yung iniinda, ang dami mo nang negative na emotions ganyan. Huwag nang palakihin. So mag-seek talaga ng talaga ng health counseling po kailangan po diyan. So, Rajando, back to you. Bro, Wala yata si Bro Jando. Mukhang inasikaso si Divine. Okay na po ba 'yon? Ang tanong niya hindi naman po sa inyo, no? Sister Nicey. Sis Maria Nicey? Naririnig po bro. kayo, bro. Sis Maria Nicey? Diente. Sis Maria Nicey Diente. Beijing.
Miss Maria Nancy Diente, paging po. Nawala po kayo. Ayan, nawala po yata siya. So, tingnan natin, baka nawalan lang ng ano yun, ng internet o kung ano man. Dumako po tayo sa isa pang magtatanong, si Sister Lynn Placido Briones. Okay, so Sis Placido Briones. Tingnan natin. Okay, Sis Lynn Placido Briones. Ayan, ask to unmute. Unmute po, sister. Sis Lynn, good evening po. Sis Lynn Placido? Hello. Good evening po. Yes, Sis Lynn Placido, ano po may paglilingkod namin po sa inyo? Opo. Yes po, may katanungan po kayo, Sis Lynn? Ang katanungan ko po ay yung tungkol sa narinig kong depression nung ngayon lang. Kasi nangyari sa akin yun. Sis Lynn, ikat po kita, alam mo, Paano? naisip kitang bigla doon. Naisip po kita bigla doon yung doon Oo sa nga. nagtanong. Naisip kita Actually, na-depress ka, parang hindi na-depress ako, ka. oo nga. Actually, hindi parang ako ay hindi parang magtatanong lang kung hindi magpapasalamat sa inyo, Brother Angel, at saka sa mga kasamahan natin, lalo na Sa kay Diyos Father po. Darwin, dahil ang sinabi niya ay malaking tulong sa akin. Ako ay nakapag-compress na lahat-lahat na nagawa na maayos na. Amen. At ang gusto ko lang sabihin ay dun sa na-depress, kailangan lang niya ng tagapakinig. Kailangan may makausap ka mo. Sis Lynn? Nawala po kayo, Sis Lynn? Ano nangyari sa mga nagtatanong natin? Nawawala lahat. Okay, so Nawawala yung mga nawala rin si Sis Lynn. Yung Maria Nancy nawalan bigla. Ito si Sis Lynn pinapasok ko bro dyan doon, nawala rin. Ano okay. nangyari sa atin? Nawawala. Mawala yung internet. Okay. So, dito tayo ngayon kay sa WhatsApp na lang muna dahil malapit na oras. Sabi ni 6162, magandang gabi po sa lahat ng PPP. May tanong sana ako, narinig ko kasi na hindi daw pwede na i-deliverance ang wala daw sa state of grace ang dinideliverance. Hindi daw pwede na i-deliverance ang wala daw sa state of grace ang dinideliverance. Kasi dinideliverance at kinikonsecration ko kasi asawa ko na Hapon. Hindi siya Katoliko at hindi naniniwala sa Panginoon. Pero gustong-gusto niya magpa-deliverance at i-consecration. Itigil ko na lang kaya sana masagot. Brother Romer. So, sa mga ganyan po, wag po muna. Kasi una-una, kapag wala po sa grasya yung isang tao, walang binyag, lahat naman ganyan, paano yan kung merong demonyo? Mariretaliate ka. Hindi lang ikaw, pamilya mo, mag-aano pa yan. Baka mabigat na yung retaliation talaga kasi nandito talaga yung nasa yung faithful na Catholic talaga nasa grasya tapos nagsisisi, nakakumpisal, hindi din requirements na ibig sabihin na magdi-deliverance, kailangan mo magkumpisal, hindi, magsisi ka talaga sa buong buhay mo kasi ang dami na talaga na nangyari, almost 5 na yata na nag-deliverance na wala sa grasya, patay talaga. So hindi talaga to isang laro lang. Kasi kapag ang isang tao ay wala sa disposisyon, tapos yung dinideliverance mo, kahit na ano pa yan, possess yan, tapos wala sa state of grace, hindi yan magre-react. Kasi yung demonyo, nakatago sila doon sa will.
So mababaklas yan sila, mababaklas yung pagtatago nila kapag nag-submit ka talaga totally doon talaga sa Panginoon. Kasi walang stronghold eh. Yung iniiwasan talaga natin na merong stronghold yung mga demonyo. Kasi pagka nawalan yan ng stronghold, nakumpleto talaga natin yung pag-surrender sa Diyos, maano talaga, matatanggal sila yan. Ang dami nga dito na wala sa wala sa disposition, hindi nagre-react. Wala talaga, hindi nagre-react. Pero nung nag-ano talaga sila, nag-surrender, doon pa sila nag-react. So meron talagang gano'n na mga demonyo na na tinitiis nila yung prayer kasi hindi yung tinitiis, yung hindi sila natatablan. Kasi yung mismo yung tao na yon wala sa wala talaga sa grasya. So kailangan po talaga na bumalik talaga tayo sa Panginoon yan. Kasi hindi talaga laro yung deliverance. Kaya nga parang magiging maabuso na yan eh. Maabuso na yan natin. Parang ginagawa lang natin na parang ah, hindi parang nilalaro lang natin. So hindi po dapat ganoon. Dapat na po kayo, dapat prepare po talaga yung isang tao kapag na deliverance. Sinasapuso po talaga. Dapat na sa grasya kasi pagka kung hindi maka-rest back yung mga demonyo na yan, hindi sila makapag-retaliate. Kaya nga kami, kahit na kami ng mga minister, dapat nasa disposition din kami kasi kapag wala din sa disposition, parang pagod na parang talaga, parang wala lang, ma-retaliate talaga. Masakit talaga yung retaliation. Delikado lang kapag tinodo ka talaga ng demonyo. Hindi natin alam kung saan sila atake, hindi talaga natin yan nakikita. So dapat po nasa state of grace po tayo. Huwag na po kung gusto po natin na mag-pray lang ng rosary o yung chaplet of divine mercy. Dapat makarinig siya ng chaplet of divine mercy or yung mga dasal sa rosaryo. Yan lang po para at least madahan-dahan na maintindihan niya pati yung katekismo ng simbahan. Yun ang pinaka-importante, yung katekismo ng simbahan. Kasi once na niya, na napakinggan na niya yung katekismo ng simbahan, naintindihan niya, nawawala ng stronghold yung demonyo. So yun lang po. Back to you, Bro Jando. Brother Romer, may follow-up question siya. Sabi niya, pwede po kaya i-consecration lang? Ang consecration, walang problema yon. Yung i-consecrate natin, yung tao na yon doon sa Diyos. Walang problema yan. For example, kasi yung consecration, yung blessing, parang prayer. Kasi for example, yung bahay na pinapabless natin sa pare, ibig sabihin yung blessing, kinoconsecrate, binibigay natin doon sa Panginoon yung sarili natin. Kasi hindi yan pagpapalayas ng demonyo, kinoconsecrate lang yung sarili natin. Pero see to it, na yung tao talaga na kinonsecrate mo, handang-handa talaga na magpa-consecrate. Kung gusto naman ng tao na yan na magpa-consecrate, so hindi natin limitahan din ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi makapangyarihan ng Diyos kahit na wala siya doon sa turo din ng simbahan, pero gusto niya magpa-consecrate, walang problema po yan. Mas maganda po na yung nandun po yung merong pare talaga na gusto niya talaga na mag-consecrate, mag-pray po siya. So, yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you. Bro Jando, may nagtatanong mukhang nung walang spiritual warfare ngayon, puro spiritual dito sa YouTube channel natin. May tanong siya Bro Romer. Paano daw how to deal with your mind? Paano daw maka-deal yung pag-iisip mo na naiisip mo bigla na binabargain daw niya yung kaluluwa niya sa demon pag nakakaranas ng problema? Kahit daw siya ay prayerful and faithful to the faith. So, paano daw how to deal? So, paano daw ma-deal yun na pagka kahit prayerful siya, alam mo na yun, siguro nasa state of grace. Pero pagka may problema siya, mahina siya, parang inaatake siya ng demonyo na binabargain na daw yung soul niya. So, parang
may something to, parang something na possess, no? Or something, Bro Romer. So, delikado po yan na Mhm. kinukonsecrate mo yung sarili mo doon sa demonyo once na nasa problema ka. Kasi Sandali, sa rekolektado sa ito yung sagot ni Bro Romer, makinig po kayo, baka makatulong po sa inyo to. Sige, bro. So delikado po yun na kapag ka nasa problema ka, kinukonsecrate mo yung sarili mo doon sa demonyo. Kasi once na ginawa mo yan, grabe na po talaga yung bigat ng ano yan. Kasi will mo yan eh. Yung parang sinadya mo yan talaga na gusto mo talaga na magkipag-compact vow, yung magkipag-compact dun sa Diyos, sa demonyo. Kaya nga po mahaba-haba po yan na proseso na para mabaklas mo yan na vow kasi or yung ano mo, yung pag-consecrate mo kasi kapag ganoon, kapag wala ka po talaga yung sa renouncement, kapag hindi talaga yung buong puso na pag-renounce mo, posible po talaga na nakaano ka na talaga sa demonyo yan, nakakonect ka na sa demonyo. Kasi sabi mo, once na prayerful ka talaga, tapos kapag may problema ka, i-consecrate mo naman ulit. So, posible na na-influensyahan na ng demonyo yung sarili mo. Siya na ang may hawak niyan. Kasi consecration yan eh. Ibig sabihin ng consecration, pinapaloob mo yung sarili mo, yung buong buhay mo, kaluluwa mo, doon sa demonyo. Kasi consecration na yan eh. Mas grabe yung... Kumbaga, Bro Romer, kumbaga yung prayerful life niya parang hindi masyadong walang, hindi ganun kaseryoso kamo, no? Hindi na yung tatalab kasi nako-consecrate ka na eh. Grabe na yung grabe parang blood compact, wala yung proper ritual pero yung ikaw talaga na kagustuhan mo talaga na ma-consecrate sa demonyo, nako delikado na po talaga. So kailangan ka po talaga ng mahaba-haba talaga na renouncement niyan, ikumpisal mo talaga na buong puso yung pagkumpisal mo. Tapos kung meron ka pong anong tawag niyan, yung kakilala sa team, magpunta po kayo kung saan kayo malapit. Kasi pagka ikaw lang, baka talaga walang mangyayari din. Meron talaga dito na yung breaking of ungodly vows or pact or kontrata yan eh. Meron dito, merong prayer. So kapag ka nagre-react kasi ang dami ngayon na hindi nila alam na walking possessed na din pala sila. Kasi meron akong kaso din na na siya, yung gumaling na sana siya. Kaso lang, yung nagritual, yung nagbarang sa kanya, parang inoffer ng nagpabarang sa kanya yung anak niya. Yung anak niya mismo, inoffer niya doon kay Satanas para doon sa barang. Parang anong tawag niyan? Bro Angel, parang kabayaran o parang hindi siya makadirect doon sa yung binarang niya. So yung anak niya inoffer niya doon kay Satanas para doon sa babarangin niya. So nung deliverance ko, sabi niya, aalis na ako. At least, sabi ng demonyo, aalis na ako brother. Pero at least, na-offer na ng ina yung anak niya para doon, para kay ganito na Tarpulano na pangalan niya. Ganun ang sinabi ng demonyo. So ngayon, hindi na siya nagre-react. So ang problema niya, doon na naman sa inoffer ng nagpabarang, yung anak niya. So delikado po yan. Kasi buong kaluluwa mo na yan, inoffer mo na eh. So kung meron ka man na kakilala dyan na team, kung alam mo, magpunta na po kayo. Kasi hindi yan pwede na ikaw lang. Kasi paano yan kapag ka naman, nabalik ka naman sa problema, sumawawala ka sa sarili naman, suma-offer naman ulit yung sarili mo. So pabalik-balik lang yan. So meron talaga na proper na way po talaga para na matanggal, mabaklas po talaga yung consecration na yan. Meron tayong prayer. Kasi ang pinaka ginagawa po namin ngayon dito sa office,
more on renouncement. Yun po talaga. Before deliverance, nire-renounce po talaga. So yun, kapag Okay na bro. Ito nag-ano siya, comment uli. Sabi niya, naintindihan ko po brothers, kaya during service sa simbahan palagi po ako naiiyak kasi di ko maintindihan kung bakit yan sumasagi sa isip ko. Sabi niya, gusto ko nga po magpa-deliverance. Yun na nga po, no? Iba ng usapan yan eh. Kumbaga kahit ang dami nga kahit even 'di ba mga pare, mga dati nga may altar server din, no? Na ano na proseso. Ipapadiagnose po kayo, baka yun nga hindi makukuha sa mga prayer mo yan kung medyo malalim na, no, ang contamination yan. Baka nga idadiagnose ka yan, yung mga lahi, yung mga pinagmulan mo, di ba? Yung mga, baka may mga albularyo or something. Brother or sister recollectados, we advise po talaga na magpaano kayo, no? Diagnose kayo kung may kilala kayong exorcist priest or deliverance minister diyan kasi kakaiba na 'yan pagka kahit sa anong gawin yung nagsiserve ka sa simbahan pero mayroon pa sa sumasagi bro Romer. So kailangan niya talaga ng ma-process, no? Kasi mukhang may something, may contamination, malalim ang contamination niya kasi demonyo na yung sumasagi daw sa isip niya. Malalim na yan bro. Kasi Malalim dito, yan. breaking of ungodly vows, nandito talaga yung in the name of Jesus Christ, I recant every ungodly vow or pact I had ever spoken or made at any time in my life. Yun, ito ang part din sa prayer na, and I speak forth my release from every ungodly vow and pact I had ever made or which anyone else may have made or spoken regarding me. So, yan, kailangan po talaga ito na prayer sa yung sa pagbabaklas ng yung pag-consecrate mo sa demonyo. So, yun lang bro Angel, delikado. So, anong mas maganda niya mag-renounce muna siya, self-deliverance muna. Tapos kung wala talaga bro, pwede saka siya pupunta sa mga minister, deliverance. O mauna na siya sa mga exorcist priest para mas sigurado. Ano ba yung mauna? Magkumpisal muna siya na yun ang palagi niyang ginagawa kapag may problema. Tapos ask the counseling po sa pare kung ano ang niya, yung advice niya para sa kanya para hindi na niya magawa yan ulit. Tapos kapag nagsisisi naman siya doon sa ginagawa niya, pagkatapos niyan, punta na po siya doon sa team kasi ang team mismo ang magbibigay sa kanya ng renouncement sa prayer kasi mahaba-haba po talaga yung renouncement niya. Kasi kapag ganyan, direct kasi yan eh. Direct talaga yung pag-consecrate niya doon sa demonyo. Siya na mismo talaga ang nagko-consecrate. So hindi yung iba. So direct, mabigat yan. So hindi natin alam, baka mag-react siya doon sa sa deliverance. So maghanap lang siya kung saan ang malapit. Yun lang po bro Angel. Yes, oo, kasi sasabi niya binabargain na yung soul niya sa demonyo. Si brother Recolectado o sister, no? So yun na po. Please as soon as possible, no? Check on your diyan sa area niyo, yung exorcist priest. But try nyo rin. Ito may nag-comment si Syra, nag-confess daw siya self-deliverance na wala naman yung anxiety at negative thoughts niya. Try nyo rin po yun, confession and deliverance and renouncement. But at the same time, magplano na kayong pumunta sa deliverance minister o sa exorcist priest. Yun po, Brad Recolectados, no? Sana maging okay ka na. So, Bro Jando? Okay, so alas 12 na po ng gabi, maghuling mensahe na lang po tayo. Yung dalawa po na natitira dito sa aking listahan sa magtatanong sana sa WhatsApp, bukas na lang po ito. Okay, save ko lang sila. Okay, doon na tayo ngayon sa ating huling mensahe. Salamat ating unahin ngayon si Brother Romer ng Bukidnon. Ikaw muna mauna, bro. Brother Romer. Okay bro Jando, so sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat at saka una-una sa Diyos din, sa mahal na Birhen. So keep on praying
activate your faith, not your fear. So, have faith lang po. So, God bless po sa lahat. And good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Walang boses, bro. Wala kang boses. Bukas na lang po tumawag sa akin ng 8925 kasi kailangan na yung mag-close. Pag pinagbigyan pa kita, baka atay abutan ng alas 12 dito. Mapansin po sana tanong ko, bro. Sabi ni 3780. Sige, bukas ito, bukas. Ating sagutin yung mga tanong mo bukas. Okay? Si 8393, sabi niya, imo FB pod bro, na-hack pod ba bro? Yes. Pati yung FB page ko na-hack din. So, pag ako mag-live ng straight to the point, doon ako sa magla-live. Tingnan ko muna ha. Double check ko muna dito sa natin. Saan kaya ako magla-live? Sa straight to the point ba na Facebook page o sa Doctrinal Talakayan? Tingnan ko muna dito ha. Straight to the point. Straight to the point. Tingnan ko muna. Okay. Ang straight to the point ko, meron siyang 2.1k followers. How about doon sa Doctrinal Talakayan? Doctrinal Talakayan. Yung Doctrinal Talakayan ko naman, wait lang. Doctrinal Exposition pala. Doctrinal Exposition. Ay, wait lang ha. Ano ba yun? Doctrinal Talakayan. Talakayan nga. Doctrinal Talakayan. Ito nga. Para malaman ko kung ilan ang followers nito. Doctrinal Talakayan. Okay. Sa page. Ito, ilang followers meron ito? 6.1. Dito na lang ako sa punto por punto, Doctrinal Talakayan, magla-live ng aking straight to the point. No? Ito na ako magla-live straight to the point ko. Okay. So, maraming salamat po at inimang ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanya namang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Nandiyan ka pa? Brother Wendell? Kung wala na yata Brother Wendell. Brother John Ray na lang. Brother John Ray? Yes, Brother Jando. Wait lang po. Ayan. Yan. Right, so salamat Brother Jando. So, mga kapatid, natapos na naman po ang ating pong daily live streaming sa gabing ito. Marami pong mga katanungan na nasagot. So, bukas naman po ulit mga kapatid. At maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. At sa lahat ng mga nagtanong, naway natuto kayo sa mga sagot namin. At God bless sa ating lahat, no? See you tomorrow. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At naman ibigay mo ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat. Unang-una po sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. Muli paalala sa atin, no? Mga nagtanong ngayon, it's all about depression, no? It's all about anxiety, at saka itong huli, no? Pag may problema, gano'n, no? But sabi nga ni Sislin, hindi lang natuloy kanina, nadi-depress din siya. Tanda po natin, no? Your faith should be bigger than your fear. Kung maalala nyo yung nangyari kay Apostol Pedro, di ba? Nung makita niya ating Panginoon Kristo naglalakad sa dagat, di ba? Nakita niya, no? Sabi ni Apostol Pedro, di ba, naalala nyo, punta ako diyan, sabi niya, no? Tapos nung maglalakad na siya, makakalakad na eh. Focus siya dapat kay Jesus. Ang nangyari, nagduda siya. Muntik na siya malunod, nahagip lang ni Jesus.
So sabi niya, ang liit ng pananampalataya mo. So makakakuha tayo ng aral doon. Dapat lakasan mo yung faith nyo, kapatid. Lahat ng may depression, lahat pag may problema ka, tumingin ka lang sa cross. Ako, naranasan ko yung dati nung pandemya. No? Parang, ano ba to? Ano ba nangyayari? No? Biglang pagising ko, parang alam mo yun, ano ka, first time yun. Tapos tumingin, dahil na kay Lord tayo, tumingin lang ako doon sa cross ni Jesus. Sabi ko, parang nabinulungan niya ako, huwag ka mag-alala, nandito ako. Di ba? So, yun, biglang nawala na yun. Sa tingnan mo lang si Jesus, yung larawan niya. Lakasan mo yung faith mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan, kapatid. Yun makakaluwag sa pakiramdam mo kapag may problema ka. Para mawala lahat ng mga negative thoughts, anxiety, or depression yan. Tumingin ka kay Jesus. Focus on Jesus. Malakas siya kaysa kanumang problema mo, kapatid. Walang-walang problema mo. Pag si Jesus ay nasa iyo. So, pabaan po ng ebanghelyo, yun din, napakaganda, no? May condition talaga. Yung mga mangangaral, Pariseo, hindi pwedeng mangangaral lang tayo. Ngayon, yung panahon na to, kailangan live what you preach. Kung ano man, katulad namin dito, kapag hindi, lahat ng sinasabi ni Bro Romer, sinasabi Bro Junry, Bro Jando, Bro Wendell, kapag kami nagsasalita lang na walang na wala kaming gawa, wala kami silbi, para lang kami pariseo at skriba. Sabi niya, may talagang impyerno daw, sabi ni Jesus, nakakatakot yun. So, paalala sa atin po ng ebanghelyo, no? Kung ano man ang pinipreach natin dito, kayo rin, kailangan talaga, no? Isabuhay natin. Kasi kung hindi, may paglalagyan tayo. Paalala lang po yan, kapatid. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone.